lang kuya. Wah, di siya tay siya lang mikya. Butse, ang daming lata. Kumuha ka na lang dyan, oh. Wah, bukadi. Cha, diao. Di, nabuhayong. Chikikwi. Di kilay tao kotwe. Diengwa. Chile. Wadiayo. Chami. Hongpat. Kakikwi. Uy! Yan! Boss, eh! Ose. Dikdeche sammi wangke. Dicha sacha elang tipay say. Sitsilang longchong ane. Wakyam uwat. Ichikang. Tetse, di ay guatse emikya. Kung puso gagamit mo, 정디 쇠한 세출 무이데 죄방 니티와 데카우 지쿠 로닝 이경케 자거니 데카우에 sendinglo para ikaw alam mo kung saan ito papunta. Alamin mo kung saan ito gagaling. Hanap mo ang ploning mo. Ito lang? Ito lang hanapin? O, tara na. Dali lang to. Makakatodo pa ako ng kita bago mag-umpisa uminom. Pestang-pesta na ako eh. Tara. Ikaw, alam mo, illegal ako dito, no? Ha? Ngayon,
Buti may fiesta sa bayan. Kaya Coast Guard, fiesta rin. Gayon, siya hahanap meron sa bayan. Kaya dala mo siya kahit saan. Kaya lang, alas 6 ng gabi, dapat balik na kayo rito. Alas 6 ng gabi o busina ang barko 5 beses. 5 beses. Tanda mo, ha? Tanda mo. Balik ka. Salamat. Bagas lang ako, ha? Makita mo yung tindahan dyan sa tawid? Diyan mo makikita yung hinahanap ng puning. Makibilisan na, parang pinasarado ni sila Ate Dali, eh. Anong din yung babakalin? Udoy, sabon malipat kabayadan. 140 pesos po yan. Kukunin nyo. Salamat. Anong siloy? Labo ka na tunanon. Apirap, basta pamista, pwede pungitan, ganon, dapat nagkagan. Maambong na kapisten! At ikaw na pista, kanatan-tanan! Bayad nga po na yung pluning. Mayad nga po nara. Ing matod gali inay inta nga papatagbangan ka mo imaga. Sayangan yan sa katigapon. Ipatugay indron lamang sa malam. Mas maswerte ka mo idindin nga nabubuwi sa asin. Sa pira ka bulan nga ara iuran, isipa, indron lamang ang agparanggas nga ara itirikil andang bini. Sa Bamanda, gulpiro ang pangasalagang malam nga ara sa lugar. Hasta para makabayli kayo para lagat. Sige, sige. Anak, pluning! Hindi ko ilipatan ang ispunta talaga, ta? Magapakon ako. Siloy, pati ikaw. Sir! Okay ka lang? Ano ba yung pangalan mo? Ba, sir, gusto mo resmakan? Sir, pasensya ka na, pero gano'n talaga yung tradisyon namin dito, eh. Pag pesta, pwede mong lagyan ng dumi sa mukha lahat ng mga tao sa kalsada kahit di mo kilala. Tsaka, sir, yun. Yun yung mayor namin dito, eh. Alam ba kung saan yung bari niya? Alam, sir. Kaya lang, baka pwedeng balato muna sa akin yun, sir.
Oo, okay lang. Madali namang burahin eh. Ano tayo sa baray ni Siloy? Sir, matanong ko lang ha. Ano ba hinahanap nyo? Taga rito ba kayo? Mukha kasing kuyo na kuyo nun yung itsura nyo eh. Pamilyar ka ba sa baryong to? May mangilan-ngilan nakakilala. Parang taga rito ako. Medyo abuayang kamo ipamakaliin dong isusutlagat ah. Abuhayan mo rin si Nepluning. Ang tamalabang iyang gumido. Digo! Digo, ikaw may bagong lambong? Bagong lambong? Pangis pusada. Ay kamo, mga soltiros? Sabin ma, unang indo pang makapangasawa si Pluning. Aray, na aking igad. Akasirere, ipangunit. Si Pluning di man imong adiskitan. Hindi ko mo ro, mga bago magbaralang ka. Ang ating mga kawa, magamit taradigay. Sing, kayo madayin doon. Maraming salamat. Ay, gado ko para. Ituting, kami digirin. Ang dami makakita, isposabing digi. Kailangan man ng tuting. Pasensya mo lang, aking asawa. Medyo kara sa iba, bastek ako patuladan din si Manong Tuting. Pero dapa, aratan na itutuladan sa atubangon ng mga bata. Oh, bala ka mo ron agbilang idan pagbalik. Amplik indura. Red nga po manang Pluning. Mayad nga po, Ra. Amlig ka mo. Manang Nieves, ayaw mo agsingnad ka pa? Ay, gaano pagtabig si tatay mo sa esposada. Kaysan pakimanira. Kanakin mo ronda lamang nababatian ang imong mga alyag mahulaman ka na na. Oh, basta, ako na bala digi. Pagkatapos ko digi, mauli kami renda. Pagpanari rin lamang anay. Pati ate ang maiting na negosyo, kapektuhan niyang malabag at irinit. Magabri kita sa kalata. Diba? Pag espesyal nga okasyon kita na lamang agakaon ni Lychee, Inuro. sa imong birthday. Amay ko lamang ayaw man tamay mong bakal. Para may reserba kita sa mata pa pang mag-aarabot ng importanteng okasyon.
Ay, Ginoo. Inormo pa kabay pauranan ang banwa. Ano, pag inalang sa kadagong pwede natin inuman ng dagat. Ayaw mo akainom, karay dagat. Ang tamang doon, yung butong. Digo, hindi kita pabayan. Atong Ginoo. Lo, naputanan sanda sika-sika sa ispusada. Oh, importanteng okasyon ang esposada. Doto aga, kiralalan ang partido, ang mga karasalin. Maya di ko nun may simpan ng lychee. Medyo kara, sinayploning mo, ang bata tanak pa. Pirming leche, ang iyong bibilin pag agal lukas ako. Bukon lamang ipon siya ang esposada. Tungod siya sa pagtaligod ang isarang babay sa pagkadaraga. Mapungogali ang ispusada. Pinakamambong ang esposada para sa sakagurang-gurang ang makita nga ni agamal magsagod anang bata. Sir, parang wala yata yung may-ari. Rodrigo pangalan ko. Oh? Rodrigo pangalan ko. Ako naman si Badukdok. Ano ibig sabihin ng pangalan mo? Wala po. Diomedes talaga pangalan ko. Paborito kasi ng tatay ko si Diomedes Maturan eh. Pero sa islang to, wala talaga titawag sa totoong pangalan. Lahat puro palayaw. Ayun, padukdok na to ka sa akin. Okay na rin naman. Hindi nga lang umiksi kumpara sa totoong pangalan ko. Kasing bantot pa. Pero kung hirap kayong tandaan, sir, Dok na lang tawag niyo sa akin. Sir Rodrigo, baka pwede natin kainin yung hawak mo. Oo naman, halika. Yan. Okay. Masayang palayaw ko. Tigo, kamusta ran? Saban agalat rin si nanay mo? Hindi mo ako patabi din sa ispusada. Bantayin lamang si nanay mo. Agod ka papakon si Manong mong giling. Saban, mabagat na rin lagat, anong magiging laber? Sa daba mo makakakita handang magiging laper mga tao. Naguli ka ron na. Pumakato ni Magsagnad. Biling! Si Digo Rodan! Digo, nagpirang-iran si Manong mo. Si Rendel, duro paan ang alasikason. Pagkatabang pagan sa ponsya. Pagkalit din nagsingnad, para kaya pon kita imaga. Ay, sinay po na yun, nage. Mayad nga si Ramoning. Aruy, yung bedlay ka pa yung batangdan. Kung impauli mo ron lamang ang daniyan ng panadili. Akon mo ro si Manang Nieves. Akalabas din nga agsagib Evelyn. Ani man, ingatid ko ron lamang ating maiting sultiros. Aga sungon-sungon. Alek agtabid sa esposada. Ingririgis ko lamang dan si Biling nga mag-apura kenel adin kong katitindig. Ako pa lamang. Ako nga dang magapanguna dito sa bayin. Kung alyag ka, pwede kami nabatakan Evelyn. Huyanay, hindi agdaralagan lamang ang mga bisita. Kung kakitay ka lang nga buwi, nga agarugis si South. Dandan, ababati kuro ng lisang sa esposada. Ang kambing siguro. Adidimdimang ko ang aming timpo pa. Si Nieves ang kaposturan. Ilam nga ni Bayak kay Nieves.
Kung ayaw mo sa tama, yang agintris ka na. Si Tuting nga nang impili, maski ang una pa. Bikin nga lagi gwapo si Tuting. Pero tama raman dang desisyon ni Nieves. Siling nga, hasta dadi, yung papalanggata na maya di Tuting. Si tatay mo, adin lumandang lalaki. Pero adin din dadi. Digo? Digo? Ngayon, pasayawin naman natin yung mga bagong kasal, si Arturo hasta si Ines. Balita ko marunong ko si Arturo magpinundo-pundo. Aber, sa ligat nga kung marunong magsuring. Damparan! Oh, Pinoy, lagi mo lang. Gabi po rin. Ngayong gabi, ra. Ano no kabaya kang katatabang? Why? Ang imong dada na ilaw dito sa kusina kay napapaborit ay kalang kuno ang magatimpla alang ing lulutong lawya. Goy, ayaw mo kadingan mo ruman nagabot ang laber. Ay sus! Kung sinong kaiba ni Puli nga gabot, mama ng laber, di ba ba? Yun! Dan ko nung agangirit lamang, mama ng marabtik. Puro ka mga burito. Mayad nga gabi. May dumating na bagong sulat, ha? Pupunta ka lang sa bahay ni. Sige. Oy, salamat. Kita pa rin. Amos po nin. Amos. Kamudian na, dura di si Tomas, basta mo rumawala man ni nga ng timpla. Sabura na magbalik si Tomas. Tomas. Hindi na ikaw yun ang lawya. Sus! Linsyan ako! Kung imbita rin ta ka mo sa kasal ni Puneng, hasta Tomas. Sabi lang. Hoy, uray! Ay, ka lamang! Ay, mong manugang, radyo lang, anang kampang. Arat tangay! Sus! Sobra pa sa buyon! Puneng, hindi mo tipidin ang asin. May bastante kita! Bastante! Ano tagay si Luy? Si Luy. Yibis. Silingay mong sultiros. Kaya napaingsi silang kumarimo si Inis. Sino ganaanggapan silang imari mo? Si Siloy ko no. Broken-hearted kay Inis. Ayaw mo po nga kita. Tingad kay Ines. Galabor ka na. Ano makalasar po? Ano nung nainabo? Pakig mo lang. Basta ako pa ko. Ayaw mo. Basti ka pa, Manda? Pwede tupad kay Arturo. Ayaw mo to na to. Yung Panginoon ako ni Inis. Di ba? Kay dad ko lang si Tomas ng pagaling. Basta na para to. Yung mga kay Pangindi. Oh, ano mo na kayo inom dyan ah? Salamat pa sir. Yan, oh. Ay, tama isa. Mahal mo na parang yung tigay-tigay. Ano nung milyan si Tomas nga ka na rin? Ay, palimatin ko rin sila at di na kayo Bruning. Abati ko nga kapan at anong medyo sa Tomas nga ka na kayo? Aray! Uy, ang kabos ng batang dyan. Ang matindo to. Masakit mo rin. Masakit. Ay, agig makaw. Ig na tapos na arakaw ka preparar. Sa kada gigmang atatapos,
may sa kabilog nga masing sasakitan. Diba? Mas masabor da isipan nga animan, ikaw ang kakasinti. Mas masakit. Moro, ikaw ang mas tadak nga agagigma. Ang kasilag, igsakit sa tagipuson. Madali madura sa paglibas iya mga timbo. Ang mga adal na imong apuputay, ang hindi mo ipabayang matura. Hasta mamalamkaw. Tato magkapangirit, iimong tagipuson. Kadapis, matimtiman mo ang magagigmang aglilibas. May rason para sa tanan. Si Tomas ang rason na rin Manila ka. Digo? 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 Ikaw nagapaman nilaran? Kaya si kasuin lamang ako dito. Aw babayan mo ron? Ba't mo ako iniwan? Sir. Naalala ko kasi may soft drinks pala tayo sa likod ng tricycle. Kako, baka... Aray ko, baka nauuho ka na eh. Kaso, medyo mainit tsaka wala tayong pambukas. Happy Fiesta, Jose. Mga kaabiyala, pista na gitsubong sa Manila tungod magabukas na ang Manila International Film Festival sang aton halangdon nga First Lady Imelda Romualdez Marcos. Kag-ari sa aton pungsod ang mga bantog nga Hollywood stars, pareho nanday George Hamilton kag Brooke Shields. Kag samtang masako ang pagpreparar sa pagsugod sa kahauna nga pagsaulog sa film festival sa pelikula sa Pilipinas. Sa Manila, pista rin. May kabay, mananayong pa. Muli rin ka Korea itong pagkabutan. Para ito na naman itong ipanggat. Nani, ako kaplano rin nagpa-Manila pagabuti ang nabal. Luto ko rin lang masaya pang masasuludan. Ako, plano rin naman sakay. Abaw, ika nagpangat. Kang Manila ang mga daragang baro kanyong mapustura. Digo, musta rin? Sige! Sige! Si Loy! Nagano ang medyo si Tomas. Si Loy. Ngara, bidiya. Biling! Araw-araw talaga trip sa Manila. Sige, sige! Wala nga basit. Wala, paputi lang ko ron. Malamang. Tatakandaran. Tatagang ka talaga, bukay tarumol. Sige, sige! Luro ka magpa Manila.
Ba't gini, bago magpista? Hindi mo na, ako rumasagad ang matinis ka yan. Pero sabon, mantin na naman ang nabal. Kada nga naman damo sa nalintang colleges. Wait, gunara sunong ka na eh. Sige pay, pasigalin niya ako pagalin. Pwede ko rin na kanimi pabulasan mo sa kamotor. Ilisis ako na ito kita tay. Sayang tayo sinsilo, kuya ubos mo na lang ipliti. Alma, kanina ka pa ba nandyan? Halika, umakit ka na dito. Medyo basa ako, Gid, kasi galing ako sa balon. Walang kaso yan. Halika na. Tiko, halika, tumakit ka na rin dito. Samahan mo ang ate Alma mo. Ituro mo yung daan sa ilalim ng kusina. Manong, alam mo ipapatilong manggakit para magdasig? Nasigang gakit. Dadi pindi lamang sa gato na sa daloyon. Manong, pag mababaw lang dalilin, pidunaw ng gakit ang nabal papakon sa Manila. Ay mo gulpi kag pakimantungid sa dagat. Dati, gagto mo. Plano kag pa Manila. Pescador, murong maran siya nagisog. Ini ka lagisog, kabo ko yun nun. Kini kayo lumusin, bugditi na itakaw. Neponing, mulaw ka na eh. Magyamara ko lamang. Hindi rin. Araboy kita na lamang. Mamotor kita na lamang. Mantinira rin lamang dyan si Manong mo, ha? Bale, hindi kita isusumbong. Ako si Celeste. Anong pangalan mo? Digo! Digo! Nalalaman naman kami sa magandang babae. Gusto mo nito? Sige. Oh, what are you looking at? Don't tell me kailangan ko pa ng consultation papers bago ako pwedeng mamigay ng aspirin. O baka gusto mo naman eh, nanginginig na sila sa malaria bago natin sila bigyan ng gamot. Walang malaria dito sa Kuyo. Sa mainland Palawan lang. Sana man lang nag-research ka bago ka nag-pick up dito. Eh sana nagkaroon na nga lang ng malaria rito para pinansin naman kayo ng Ministry of Health. Hindi yan puro bulak at aspirin lang ang laman ng health center nyo. Lagi bulong? Ja vitamins. Ano na nangaran? Celeste, ang kapusturatan hasta mayad na kanimo. Animan mentre sa Manila si Manong, pati si Naipluning. Pwede nga si Celeste na mong nanay nga kapapanaw. Yakan numero lamang. Yaka ba, iwanan ka kwara nga sakit, ah? Inkun-kurun nga dan, vitamins. Sa'yo na lang para makapagsalita ka.
Abri rin ang mga regalo. Kaapon ko daning pamakal, ani man aratakaw ipatabida. Dan maman imong isusot sa pista, ha? Dagi, abri ra. Alam mo uniform, ara ko paradal. Magasalin pusa kaw, anay. Maintas sa Manila ako. Ani man, pagkalapas siyang pista, mag-aadal ka ran. Ako hindi agadal. Aray, ano yun? Ito yan, oh. Umiinit yan pag kinukus ko sa matigas na bagay. Galing yun dito, oh. Ganda, no? Kaso may anak na eh. O, ba't ka natigilan? Kumukha ng girlfriend mo? Hindi ako pwede mag-asawa sa Taiwan eh. Wala akong legal papers. Kaya hindi ka na girlfriend. Ito, tinan mo. Girlfriend mo? Gago, kapatid ko yan. Doc, ano ba saan ginagawa ang brittle na kinain natin? Sumputan? Kiss first. Oh, pakuni rin lamang sa kwarto si lolo mo, ha? Luning, ang kagaraidan ag pamisita. Ara bateriyaan ng radyo? Wala ka pa kung sa mo Manila. Maraming beses. May dagon ka pa. Ang Manila para lamang sa may hinahanap pa sa buhay. Ako, nakita ko na yung hanap ko sa lugar natin. Oh, bakit mo naitanong? Gusto mong makita Manila? Opo. Ha, eto. Oh. Ilang ako babaan mo rin ako ipipilayan din. Sige. Para sa atin na nasanay na sa mabagal at tahimik na buhay, ang Manila magulo, nakakapagod, hindi komportable. Minsan nga, dahil sa ingay, hindi mo marinig ang sarili mo. Pag nakapunta ka na ng Manila, o kung saan man, makalabas ka ng puyo, maiintindihan niyo ang sinasabi ko. Taloga ako na, Dan. Hindi naman kasi mapilit ni Manong Tuting si tatay na magpa-check up. Eh, baka naman ang gusto niya, yung sarili niyang anak ang magdala sa kanya doon. Kung sa bagay, pag pumunta ka ng Maynila, magkasama na akong titingin kay Tay Susing. Hindi ako pupunta ng Maynila hanggat hindi bumubuti ang pakiramdam ni tatay.
Aber, iparinig mo ang imong mga berso. Ito kay sa putik ni kalaging sisipit para pakabot. Langit ni tampas sa inchekistra, diba? Excuse me po. Sige. Lening. Bakit hindi ka muna bumabot na kisaya sa amin? Maghahanda pa ako ng merienda eh. Running ang tayo susing! Dito natitira si Celeste? Nagpresinta. Malala na ba si Tay Susing? Mild stroke lang. Ayaw magtagal sa ospital, kaya ang ospital ang pumunta sa kanya. Mabuti na rin yun para may nakatuto kay Tay Susing. O baka naman, kaya gustong lumipat niyan dito, wala siyang makasundo doon sa nurses' quarters doon sa bayan. Parang ikaw, maliban sa radyo mo, wala kang makasundo dito sa baryo. Kaya ka nandito. Nung wala pa ba ako dito, lagi ka rin iniiwan ng night planning mo dito kapag dumadalaw siya kina Intang? Opo. Bakit daw? Makakagulo lang daw ako sa asinan. Eh, marami namang bata sa asinan, di ba? Nandun po sila para magtrabaho, hindi maglaro. Sino ba si Intang? Nanay po ni Tomas. Sino si Tomas? Iwan ko po. Ani man nga ni, dapat maski inuro, hindi ka agduwa-duwa sa kaayadan iatang Ginoo. Pira kadagong ko diyang impakitaw. Jakin tiyempo. Maski para kay Tomas din lamang. Si Tomas ang mahal ang Ginoo. Maligpabuhat ka rin bagong kamalig para si Sirungan dyan? Hindi! Kanugong ang kwarta na ipabuhat ang kamalig. Kasusunta pandan sa Manila. Mas mayad din doon nga sigurado. Hindi uranin sa baryon dya kung arapa si Tomas. Jaking pakiloy sa Ginoo, itataw na. Hala, mga bata! Paspas na trabaho! Paspas! Hala! Mga bata! Uy! Ba hindi mo kami isama sa pagdalaw mo kay Intang? Alam mo, nung mag-community service ako noon sa Nabotas, pinakilala akong kuyo noon. Pangalan niya Tomas. Pero nadestino siya sa ibang lugar bago pa kami lubos na nagkakilala. Pero napamahal na siya sa akin. Kaya't na makita ko na itong kuyo ay isa sa mga lugar na maaring mag-ikap, na-excite ako. Ipakilala mo ako kay Intang. Balita ko meron daw siyang anak na pangalan ay Tomas. Hindi si Tomas na anak ni Intang ang nakilala mo. Abir, pakitan nga ni Kanakan, nga kailam ka rin nagasab. Para ka lang ginawa sa nang bibig. Kailangan ko para ito sila na nairong. Madali rin lamang, Dan. Kailam din nga ni Agtuang-tuang, di ba, Dudoy? Dan sabihin si Manong mo, kita rin niya ng mapapangasawa pagkatapos na iala kayo sa pista. Ano tanay? Lurang koneksyon yan. Pagkala kayo sa pag-arasawan. Win, di kakakon. Si tatay mo, makilala ko. Anong pagkala kayo? Ano ka na rin pangasawa? Ing tawan ako, rider, wakiliban nga bata. Kaya ako, pinili kong dumito na sa kuyo at si Tuting bilang asawa ko. Naku, ewan ko sa'yo, Alma, ha? Basta kung gusto kong asawa, kasama ko araw-araw. Yung sa hirap at saya,
Alma, bakit ka pumayag na isama ka ng asawa mo sa isang lugar na halos wala kang kakilala? Palangga ko si Kleto. Pag sinabihan niya ako na diri lang ako, diri lang ako. Kahit na hindi mo naiintindihan ng mga tao. Yung radyo lang ang kausap mo? Oo. Kay babalikan naman ako ng asawa ko dito. Naniniwala ka? Kay mahal ko siya. Kung nagmamahal ka, hindi mo naman makasama araw-araw at hindi ka rin sigurado kung babalikan ka. Anong tawag doon? Nagmamahal. Kasi ang nagmamahal, nagtitiwala. Kahit nasasaktan ka na? Ako naniniwala na ang nagmamahal ay nasasaktan. Pag hindi ka na nasasaktan, aba matakot ka. Baka hindi ka na nagmamahal. Basta ako, hindi na ako papayag na masaktan muli dahil lang nagmahal ako. Eh di parang mo na rin sinabing hindi mo napapayagan ang sarili mo mong mahal ulit. Ito kay sa manamok. Ibabay na doon katambok. Magpangal, puklupok. Tama na. Mamamatay ako. Nakatatawa. O bakit? Natatakot ho yata na baka atakihin kayo ulit. Hindi dapat kinatatakutan ng kamatayan. Lalo na kung alam mong pupunta ka sa langit. Maski anong gawin kong pagbuhat sa'yo, hindi ko mapapakita sa'yo ang langit. Dahil nakikita lamang ang langit sa mga taong naniniwala kay Jesus. Basta, ito ang tandaan mo. Masayang masaya sa langit. Payapa, tahimik. Hiling mo ang sarili mo. Pati ang Diyos. Ayaw mo agad tayo sa anak mo nga papate akakapakon sa mambong na lugar. Kay San Moro, baka na preparado nga masalang ang papatayan. Ano man, akakatangisan da sa kapungaw. Sabot na rin paparikid sa nga patay. Ing pupungawan ka o kay lolo mo? Hindi kita dapat mapungaw. Si lolo mong susing ang agturo kanakan nga magsareg ig magparet sa Diyos. Ani man, hindi kita dapat mapungaw. Moro, agaparet kita nga kakapakunta na sa langit. Mababati na rin ang Diyos. Makikita, ig makakampang. Nay, inuro ko mapapatay.
Kanina niyo pa ba ako hinihintay? Paalis na rin kami. Hindi naman masyadong mahaba ang pasensya namin sa paghihintay eh. Tsaka dadaling ko to sa center, gagamutin ko. Bakit? Anong nangyari? Dahil kasi sa pinakita mong kawalang pakialam sa kamatayan, tinanong ni nanay niya kung kailan daw mamamatay ito para lang makasama sa'yo sa Maynila. Halika. Kaya ba malayo ang loob mo sa tatay mo? Para mamatay na to at makasunod ka na kay Tomas sa Maynila? Alam mo ba kung gaano mo sinasayang ang totoong pagmamahal sa paligid mo dahil lang sa kahihintay mo sa wala? Pwes, tumayo ka dyan hanggat manabang ka. Hintayin mo yung pag-ibig mong walang kasiguraduhan. Sana nga lang ay abutan kanyang buhay pa at may silbi. Why sinay silisni datu? Tana din mapakod. Mapapa nila. Parating na si nanay. Ako na lang muna mag-entertain sa inyo. Ano bang bibili ninyo? May tatanong lang daw saan to si Musay tungkol sa cloning. Reporter ka? Hindi naman, medyo curious lang. Eh, kung ganon, si nanay na lang talaga ang dapat niyong kausapin. Gustong-gusto na nagkukwento tungkol sa storya ng negosyo niya. Maya-maya lang nandito na yan. Gusto niyo ba na maiinom? Huwag na, okay lang. Ako, kahit tubig na lang. Ikaw ba kang aking papakimanan? Ano mo to? Pag sa hindi ko yun nun, ang bait-bait. Palibasa kasi hindi rin ko yun nun eh. Sa'yo lang ako hindi mabait, no? At saka ko yun nung kaya ako. Yung puti mong yan? Dito na ako pinanganak, kaya ko yun nun ako. Ang kulay ng kuyo nun, yung ganito, yung parang sa aming dalawa. Hindi namin pa siya, hindi naman siya kuyo nun. Kuyo nun ako. Manong na, kuyo nun din si Dudoy? May karon lamang ay. Pili ragtabid ka na kan mabuhay ang punat. Abati mo, Doy. Kung ako ron, bali-balikaw. Manong na, si Digo adin. Nagira na ay, mapaturo ka ng sinungnad. Wi, dan kinong motor. Bulis ka na kanisiloy, para kami mag-asikaso, mintras arata na ligi. Magapamanila na muna na iplong sa pista. Pista rin aruman. Aram mo pabibila sa balay imong isusot. Hindi ako kapamista. Magala kayo si Manong. Arami masasala kay nanay. Ako hindi dan. Hindi ako ron agpamanila. Digo, sabin mailawi mong siningnad. Nay, si Depludig bagi. Aleman ko, animan nga niing ko ng takaw. Dan sa brita lamang man siya, no? Waning, magadayon ako ronda. Aruman, magasimba ako lamang. Pagkatapos, papako ng takaw digi. Magadara ako ilaitsi pati ianil nga pampungit. Kita rin lamang magselebra ating sa diling pista, ha? Ta, magadayon ako ron. Amblig kaw. Amblig ka ra. Nay, si Neplunig magadayon doon.
siya no ani managala kayo. Istra viva! Ay, ako na yung madente. Amblig. Listo manong na. Anong sa katib lamang? Marang, wala kayo tumagan. Natimpra na lang ito ni... Basta, hindi ko rin may latang ati-ati. Pasamita ko rin lamang iyan pong hindi ang anak kayo. Luning! Huwag nakapistan. Kung katitindig ako pa lamang. Isa ko. Doy! Pagsingnad din!
Ilang taon ka nang nawala dito? Saktong 25 years. Hindi pa pala ako pinapanganak. Ilang taon ka na ba? Ito 25. Kasalisi lang pala tayo. Sa akin pa na lang. Medyo ka lang magta-24. 24 nga ni, magto-25. Kaya kasi nakikinig mabuti. Alam mo ikaw, Taiwanese sa tutong. Maghapon kung tsinagay ang pagiging kini mo Wala ka narinig sa akin. Tapos ngayon napunta ka lang dito at nakilala mo si Divina. Hindi ka lang tumabel. Nagkakalulo mo pa ako. Patawad po, sir. Subukan ko ka. Nga pala, kung 25 years kang nasa Taiwan, bakit marunong ka mag-Tagalog? Tinuruan ako ni Mandani, yung Pilipino namin kusinero. Saka marunong managalog si Chuy. Palutal nga lang. Ayan maano sa tayo Si Chuy, yung Taiwanese na kumukup sa akin. Kuya nun, marunong ka? Kanina ko pa nga inaalala Ano pala nanay mo Ma'am, tingnan kapistan! Ay! Pabernay. Ay! Padukdok! Ikaw lamang medyong bakal, ibaloy nga soltero sa iturong banwa. Ika na. Ay siling, akong tayo gali, si Musay. Bisita pala? Tamparan. Tamparan. Binang, kabugid-agi. Ay, pagod ako. Ano? May paglilingkod ka sa inyong mga binata? Mahabang kwento yan. Masaya at malungkot. Saan mo tayo gustong magsimula? Simula po. Gusto kita. Alam mo, kung binata ka pa, paliligawan ko si Binang ko sa'yo. Kakaiba mga babaeng ko yun, baka akala mo. Celeste yung tunay kong pangalan. 1982, nang madestino ako dito sa Cuyo bilang nurse. Nagbukas ang bagong kabanata sa buhay ko. Ang nabungaran ko, 4 na kakaibang babae. At ang pagluluto ng kasoy. Masaya lang ang pagluto ng kasoy. Pag sobrang apoy, pumapait. Dapat walang pakla ang buto. At dapat, maigawa mo siyang maikalat bago pa siya lumamig. Sa aming 4, si Pluning ang pinakamahiwaga. Siya ang nagbubuklod sa amin. Pero parang hindi namin siya kilala ng lubos. Una ko siyang nakita na nagpipiknik sa sementeryo. Akala ko, malungkot siya at kailangan niya ng kasama. Ako si Pluning. Celeste. Mali ako. Mas kailangan ko siya kesa kailangan niya ako. Paano to? Hindi kagad kasi maingat eh. Hindi nadadaan yan sa pag-iingat. Ang bawat nagbibiyak ng kasoy ay napapaso. Parang pag
pag-ibig. Dapat may mapaso para may makatikim ng linamnam. Nagpakatalinghaga na naman to si Nay Nieves. Simpleng kaso lang po, hindi niyo pa po pinalusot. Sige, laro na lang tayo. Kunwari mga buto tayo ng kasoy. Kung nakakapagsalita lang itong buto ng kasoy, ang sasabihin niya, kung hindi nakakapaso ang balat ko, hindi magiging malinamnam ang laman ko. Ay, gusto ko yan! Wala akong kaduda-duda. Pero dahil ako nakaisip, ako na magsasalita, meron na ako. O, sige. Kung hindi ako naging marupok sa pag-ibig, hindi ako magiging ganito katibay sa buhay. Ako naman, ha? Kung hindi ako naging maganda at nagmahal ng hindi pogi, hindi ko mauunawaan na walang halaga ang panlabas na kaanyuhan. Ba? Manang Nieves, gwapo si Manang Tuting, ha? O, Alma, ikaw naman. Kung naging matilino siguro ako, hindi siguro gid ako ganito ka babaw at kasaya. Ang ganda! Ang lalim nun, ha? Natalo nga ako Akala ko maganda na yung sa akin O, ikaw naman, Planing. Galingan mo, ha? O, kailangan matalo mo yung sinabi ni Alma. Sabihin na lang natin na kung hindi ako tatayo dito para magsaing, baka mamaya lang wala tayong kakainin. Madamot! Siguro nga talagang madamot si Cluning. Madamot sa pagpapakilala ng sarili niya, ng puso niya. Lagi kasi siyang tahimik. Laging nag-iisip. Pero tila hindi nalulungkot. May sarili siyang mundo. Mundong parang walang ibang makakapasok. Pero paano siya nagiging isang tunay na kaibigan kay Alma at makiramay sa nararamdaman nitong pag-iisa? Lumalaki na si Jingjing. Lumalaking tahimik. Daw akong gidya. Nalulungkot gid ako. Hindi ko gid gusto na maranasan niya ang mga nararanasan ko. Maayo na lang ang istasyon sang radyo sa Iloilo, nakakarating pa dito. Yun na lang nagpapaalala sa akin kung sino ako. Kleto, paano mo kaya malalaman ang mga nararamdaman ko kung wala dito si Ploning? Hindi ko masabi sa kanya mahal ko siya. Yun lang ba? E di isulat natin. Nakakahiya. Masipag si Siloy, no? Kahit tatay tahimik. Kaya nga hindi na ako makapaghintay na maging abogado yun. Paano ko naman kakayanin yun? Kung paano mo kinayang buhayin ng maayos ang pamilya mo nitong nagdaang mga taon. Magtutulog-tulog tayo sa pagpaparal kasi. Labis-labis na ang pagtulong mo sa amin. Maigi na yung pagiging radio operator na lang kunin ni Siloy. Ilang taon na lang mula ngayon, computerized na ang mga barko. Hindi na nila kakailanganin ng radio operator. Hindi ba napakasarap isipin na alam ng anak ninyo kung anong gusto niyang kunin? Kaya kung anong pangarap ni Siloy, yun na rin dapat ang maging pangarap natin para sa kanya. Pauwiin mo na nga si Tomas. At nang magawa namin sa mga magiging anak ninyo, ang mga ginagawa mo sa mga anak namin. Oh, dito kayo. Usong tayo. Alam mo, naiinggit ako sa'yo. Ilang panahon na rin tayong magkakilala pero hindi ko alam ang tunay mong pangalan. Pero okay na ako nakilala kita bilang Tuning. Nung bata ako, iniisip ko, ano bang dapat kong gawin para maalala ako ng tao? Kaya gusto ko yung pangalan ko. Celeste Razon. Parang mahirap makanti.
Kaya ibinagay ko na rin yung ugali ko sa pangalan ko. Pagdating ko dito sa Kuyo, na-realize ko, wala pala akong palayaw. Napaka-impersonal ng buhay ko sa Maynila. Tignan mo ang kasama ko sa Maynila. Sina manong guard, sina manong driver, sina manang tindera, manang labandera. Ang nakakatawa doon, si manong guard, 10 taon na siyang gwardiya dun sa apartment na tinitirahan ko. Si manong driver naman, siya yung driver ng taxi na 1 beses ko lang nasakyan. Pero iisa lang ang tawag ko sa kanila. Ibig sabihin ba nun pareho rin ang halaga nila sa buhay ko? Kaya't gusto ko magkaroon ng palayaw. Ang mga taong mamahalin ko at hahayaan kung mahalin ako, tatawagin ako sa palayaw ko. At maalala ko ng tao sa bago kong palayaw hanggang sa kabilang buhay. Napakahalaga mo. Kina Alma, kina Siloy, kina Nieves, Tuting, kay Waning, kay Digo, at kay Tay Susing. Kaya siguro hindi ramdam ng mga tao sa paligid mo ang kawalan ng ulan. Dahil singhalaga ka ng ulan sa kanila. Kabayang ka lang mga puti si Pluning. Arang gani tangis. Umayag pa kitang parinti, akasuti mangitim. Balugo ang palayaw ni Tomas. At simula nung mawala si Tomas, madalas ko nang makita si Pluning na may hawak na balugo na nakabalot sa panyo. Baka yun ang pamamaraan niya ng pag-alala o paglimot. Pero kung gaano katikom ang kamao niya, ganun din katikom ang bibig niya. Walang kinukwento yan tungkol sa nararamdaman niya. Hindi niyo naman po siya tinanong. Maingay lang akong tao pero nirirespeto ko ang mga taong gusto ng katahimikan. Iyak yung bata si Pluning. Nung araw na umalis si Tomas, hindi yan umiyak. Nung namatay nga nanay niya, hindi siya umiyak Kaya hindi ako nagtataka na hindi siya umiyak kanina. Bakit ho kaya? Minsan naitanong ko na yan sa kanya. Ang sabi niya, may dahilan ng bawat tao sa pag-iyak. Naaawa ako sa kanya. Bakit ka naman maaawa? Hindi naman sukatan sa pagiging mabuting anak. Ang lakas ng pag-iyak sa burol ng magulang. Pero nakakapi ko na nakakabingin katahimikan. Nakakabingin katahimikan ni Pluning. Siya ang tipo ng babaeng ayokong maging. Bakit hindi ka nagsasalita? Ayoko maging dahilan ng kalungkutan ng ibang tao ang kaligayahan ko. Hindi mo pinagtatanggol ang sarili mo. Maraming pagkakataon na sana na nakapagpaliwanag ka. Hindi ako naniniwala sa pagkakataon. Mas magaling na tagapagtanggol ng nahusgahang puso ang panahon. Kaya siguro naiinis ako sa'yo.
Baka napapaglihiyan kita. Buong buhay ko, sinumpa ko mga babaeng tulad mo. Ayoko magmukhang mahina. Kahit magpabuntis ng walang karelasyon gagawin ko, mapatunayan ko lang na kaya ko. Akala ko kaya ko. Huwag ka mag-alala, ikaw. May nalulukot. Gawa ni Digo? Kaya siguro ako ipinagpad na pagkakataon dito sa Kuyo. Para matutunan ko paano maging isang ina mula sa'yo. Akin na lang to, ha? Para maalala ko tong gabing to. Kung paano minsan, mas maraming nasasabing kapanipaniwalang katahimikan. Isasara ko lang lahat ng mga naiwan kong bukas at babalik ako na nasa mga maletang ito ang buong buhay ko. Pagbalik mo, may palayaw na kami para sa'yo. Sigurado ka na ba talaga dyan sa gagawin mo? Lundag sa bangin yan. Alalahanin mo, hindi ka simpleng babae. Dalawa lang naman ang maaring mangyari sa taong lumulundag na may tiwala sa Diyos eh. Sinasalo niya o tinuturuan niyang lumipad. Kaya bumalik ako. Dalang na buong ako. Handa na para sa mas magandang simula. Alam mo, bumalik ako ng bisperas ng pista. Dalang isang maleta at ang simpleng dasal. Na sana, matuto na ako maging isang ina ng tapat at walang pag-iimbot. Sa pagbabalik ko yun, handa na akong magmahal. Handa na akong magtiwala. Sisikapin kong maging katulad ni Puni. Sa isip, sa salita, at sa gawa. Nabangi ako! Ang asin! Mambeng apitan! Yan ang binig sa akin ni Puni. Siling na palayo ko. Maligayang pagbabalik sa ring. Tabang! Ang asin! Mahuwakin sa akin! Tulungan niyo ako! Ang asin ko! Asin!
Bakit sa tuwing nagbibigay ka sa akin, pinabawi mo nang hindi ko alam? Ayaw mo kaismot kang kanakin! Anong kasalanan ko sa'yo? Bakit pinarurusahan mo ko? Bago pala magbinata ang aking anak, kailangan ko na siya paalisin para hindi kaawaan sa islang ito ang unti-unting panghihina ng aking anak. Sabi ko kay Tomas, palagi lang siya magdadasal sa iyo. Dahil sa kutob ko, kung ako ang hihiling, sanghina ako itong sa'yo! Hindi ko na makita buhay ang aking anak! Hindi ako nagkamali! Hindi ako nagkamali! Pero, umiling muli ako sa'yo para sa aking anak. Sana, biyayaan mo ko ng sapat sa pamamagitan ng asin na ito. Para masundo ko at maiuwi ko ang buto ni Tomas. Ano ba ilibig niyo na maayos? Kapag nangyari yun, baka madali na sa akin ang pagtanggap ng tadhana. Sinungaling ka! Sinungaling ka! Ikaw, Gino! Panoorin mo ang pagbabalik sa wala na mapagpanggap mo ang biyaya! Kung totoo ba unawain ka, unawain mo ngayon na hindi ko kayang tanggapin na patay na si Tomas! At sigurado, hindi ko kayang tanggapin na ikaw ang tunay na buhay ng Diyos! Nung una ko siyang makita sa sementeryo, ang akala ko ang nakita ko ay isang babaeng nag-iisa. Nalulungkot. Ang naroon pala ng mga oras na ito ay isang babaeng taimtim na nagdarasal at sabay na nakakapagpasalamat sa Diyos para sa mga masasaya at malulungkot na nangyari sa buhay niya. Ipinanganak si Digo sa araw ng pagkamatay ni Tomas? Baka tulong na rin ng Diyos yun para mas mapadali ang pagtanggap at paglimot. Limot mo na nga ba siya? Matagal lang natapos ang pag-ibig na yan. Nakakahiya naman siguro sa Diyos ko hanggang ngayon hindi ko pa rin tatanggap yun. Kasi Digo, pagmamahal. Yun lang ang tanging nag-uunay sa aming dalawa ni Digo. Bakit hindi ka nagsasalita? Ayoko maging dahilan ng kalungkutan ng ibang tao ang kaligayahan. Pagkatapos ng piyesta, maraming araw pa kami nagkasama sa sementeryo. Nandun lang, dinarama ang mga padalang tulong ng Diyos. Nananahimik. Mga araw ng lungkot, mga araw ng saya, mga araw ng pasasalamat. Espesyal yung mga araw na yun. Naghahanda rin po ba kayo ng lychee? Inanod po ang gakit. Natagpuan ako ng isang Taiwanese na bangka. Pero di rin nila ako magawang ibalik dahil may humahabol din sa kanila. Ikaw si Digo? Digo? Patawarin mo ako. Hindi ko naman sinasadya. Sabihin naman ngayong kay Pluning noon. Gusto ko
ko lang siyang paiyakin, kaya sinadya ko siyang saktan. Hindi po sakit na pagpaiyak sa kanya. Lambang siya, inay ploning mo. Ipadara sa anang pag-16. Pero kaadlaw, matapos anang birthday, misa ka gabing aratana kauli, diyaan ang isusot. Umpisa dato, agray rin, anang luba kanakan, ara ko rin abati, nga o, alakak. Lulu, ay magapamuna ka mo para magalak ka kulit si Nepluning. Basi pa sa paging diya, magparapit, anang leba, masintya na, nga napatawad tana rin, maski ano pang patabo. Tatay. Maski bisaran ka ng mga malam, siya imong isot pag ilibong ako. Ni, aray kaglaw. Papitin ko anay. Ko ang barkondan, aray ko pabayay, ikaw pa na akong bata. Jose! Tunugin ang barko nyo! Tara na, baka may iwan ka, tara! Pupuntahan ko lang po yung barko namin. Babalik agad ako. Imong litrato. Papaalam lang ako sa mga kasamahan ko. Babalik agad ako. Pupuntahan natin sa Naiploning, ha? Salamat, ha? Nga pala, ang gabing yon, pagkatapos namin maglaban ni Lolo, nilibing namin sa pananagdan, buto ng balugo. Eto, galing sa lumang bahay, oh. Balukdok! Di ko nga rin, iyong pasahero. Hiram. Mabilis. Ano ang cloning mo? Babae siya. Isang napakabuting babae.
bibigay ng Diyos ang hahanap mo kasi handa na ang puso. Magkikita pa tayo ulit. Pangako. Hindi na ganito ang Chuy. Likal na yung dami na papeles. Kasi papagod na. Tago-tago, hanap-hanap, habol-habol sa dagat. Kalikasan. Napatawad ang Chuy. Kasi sulit na ang pinakamagkanta huli sa dagat. Gawin ko yan. Tuwing mamimiss mo ako, kainin mo yan. Bukas, lahat, ubos lahat. Pakonti-konti lang. Bago mo maubos yan, makakasama mo na ako ulit. Sige. Lakad na. Parang kakain na. Pakonti-konti lang. Andyan sa loob ng bag ang pera mo. Taiwanese money para hindi mo pwede gasto. Hindi ikaw alipin. Kaya akin ipon pera mo sa simula pa. Ayaw bigay, Chuy, ng buo. Kasi uubos ang pera. Bili ng taglaichi. Kamchani, Chuy. Kamchani. Dami na siguro nagbago dito sa Kuyo simula nung nawala ka, no? Hindi nagbabago ang isang lugar. Tao. Tao ang nagbabago. Tao rin na nagdedesisyon kung para sa mabuti o sa masama ang pagbabago. Hindi mo siya na ano? Hindi naman po. Ang kulit kasi nito eh. Pasensya na po kayo. Ikunkuron bayakan mo. Hindi kagbatang pungit sa mong ngayon. Makita kay tatay. Sasamit ka raman ni patag sa kasoy. Okay lang yan. Yes na naman eh. Ayaw ni tatay magpista. Yastaw kasi, nung namatay dyan sa may dagat ang kapatid niya, sinisisi ni tatay ang sarili niya. Simula po nun, hindi pinagdiriwang ni tatay ang piyesta. Kaya nandito na lang po kami.
May bisita ko kanina. Ilang taon mo na rin siguro siyang hinahanap mula sa kinaroroonan mo. Wala siya dyan. Nandito pa siya. Mukhang siya pa rin ang dating matampuhing digo mo. At malagkit ang tinginan nila ni Divina ko, ha? Mukhang magiging magbalai pa tayo. Tulungan mo naman ako. Hindi ko alam kung paano ko tatapusin ang kwento mo.